Paano kung hindi ka lang pala nag-iisip, kundi may isang bagay kang hindi napapansin? Paano kung sa mga simpleng sitwasyon, katahimikan, biro, o bigla ang pagkawala mo, doon pala lumalabas ang totoo niyang nararamdaman? Hindi ito tungkol sa mga obvious na senyales. Ito'y tungkol sa mga sandaling halos hindi mo napapansin, pero kapag naintindihan mo, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Manood hanggang dulo, dahil baka may isang paano kung ang matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo lang napapansin. Una, paano kung bigla kang hindi nagparamdam? Minsan, hindi sa dami ng mensahe na susukat ang halaga mo kundi sa kawalan mo. Halimbawa, isang gabi, tahimik ang cellphone mo, walang chat mula sa'yo. Siya, nakatingin sa screen, paulit-ulit, chine-check kung online ka. Bakit ito mahalaga? Ang pagkawala mo ang naglalantad ng halaga mo. Kapag napansin niya ang katahimikan mo, ibig sabihin may puwang ka sa araw niya, sa isip niya. Hindi lahat ng tao hinahanap kapag wala na, pero kapag ikaw ang hinanap, may koneksyon na mas malalim kaysa sa simpleng usapan. Doon mo makikita kung presensya ka lang o bahagi na ng kanyang mundo. Pangalawa, paano kung may ibang lumapit sa'yo? Ang interes minsan lumalabas kapag may banta ng pagkawala. Halimbawa, isang simpleng eksena, may kausap kang iba, nakangiti. Siya, tahimik lang, pero biglang naging seryoso ang mga mata. Bakit ito mahalaga? Ang selos ay hindi laging galit. Madalas takot lang ito. Takot na mapalitan. Takot na mawala ang isang taong hindi pa niya kayang ipaglaban. Kapag nagbago ang kilos niya sa presensya ng iba, may damdaming gumalaw sa loob niya. At ang damdaming iyon, hindi basta nabubuo kung wala kang kahulugan sa kanya. Pangatlo, paano kung ikaw ang nangailangan? Kapag may pakialam, kusa ang paglapit, hindi hinihingi. Halimbawa, nakaupo ka mag-isa. Bigla siyang dumating, walang tanong umupo siya sa tabi mo. Bakit ito mahalaga? Sa oras ng pangangailangan, lumilitaw ang totoo. Kapag kusa siyang nandiyan, walang hinihinging paliwanag, o kapalit iyon ang uri ng pag-aalaga na hindi ipinipilit. Ang interes na ganito ay tahimik pero totoo. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil mahalaga ka sa kanya kahit hindi mo sinasabi. Pangapat, paano kung tahimik kayong magkasama? Hindi lahat ng koneksyon kailangan ng salita. Halimbawa, magkatabi kayo, walang usap, hawak niya ang tasa ng kape. Ikaw naman nakatingin sa malayo, tahimik pero buo. Bakit ito mahalaga? Hindi lahat ng katahimikan ay awkward. May katahimikang ligtas, kung saan hindi mo kailangang magpanggap, magsalita, o magpaliwanag. Kapag komportable siya sa ganitong sandali, kasama ka, ibig sabihin, pinapayagan kanyang makita siya nang walang maskara. At ang ganitong koneksyon, hindi basta-basta ibinibigay. Panglima, paano kung binanggit ng iba ang pangalan mo? Minsan, ang reaksyon ang nagsasabi ng totoo. Halimbawa, may nagsabi ng pangalan mo sa usapan. Siya, napatingin agad, parang may biglang gumalaw sa loob. Bakit ito mahalaga? Ang biglaang reaksyon ay hindi na pag-iisipan, ito'y totoo. Kapag gumalaw ang damdamin niya sa simpleng pagbanggit ng pangalan mo, ibig sabihin, may puwang ka sa emosyon niya. Hindi ka lang bahagi ng usapan, parte ka ng nararamdaman niya kahit hindi niya inaamin.
Panganim. Paano kung nagbiro ka tungkol sa pag-alis? Ang biro ay nagiging salamin ng takot. Halimbawa, ngumiti ka at nagsabing, "Baka mawala na ako." Siya, natawa, pero may lungkot sa mga mata. Bakit ito mahalaga? Ang biro minsan ay nagiging salamin ng takot. Kapag naramdaman mong may lungkot sa reaksyon niya, kahit nakangiti, doon lumalabas ang hindi niya kayang sabihin. Ang takot na mawala ka ay senyales na may hinahawakan siyang damdamin. Isang damdaming hindi pa niya kayang ipagsigawan, pero ayaw niyang mawala. Pangpito. Paano kung may hindi ka na sinabi? Ang interes ay hindi laging sa tanong, minsan sa paghihintay. Halimbawa, may gusto kang sabihin, pero hindi mo tinuloy. Siya, tumingin sa'yo na parang hinihintay ang kasunod. Bakit ito mahalaga? Kapag interesado siya sa katahimikan mo, interesado siya sa loob mo. Hindi lahat nagtatanong sa mga bagay na hindi sinabi. Pero kapag hinihintay niya ang susunod mong sasabihin, ibig sabihin, may pakialam siya sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, at sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Pangwalo. Paano kung napansin mong palagi siyang nariyan? Hindi lahat ng presensya ay aksidente. Halimbawa, kahit saan ka mapunta, naroon siya. Hindi umaagaw ng pansin, pero hindi nawawala. Bakit ito mahalaga? Ang presensyang hindi humihingi ng pansin ay madalas pinakamatibay. Kapag palagi siyang nandyan kahit walang dahilan, kahit walang label, iyon ay pagpili. At ang pagpiling paulit-ulit ginagawa, kahit tahimik, ay isa ng anyo ng pagmamahal na hindi kailangang ipaliwanag. Minsan, hindi mo kailangang magtanong kung may gusto siya. Kailangan mo lang pansinin kung ano ang nangyayari kapag sinabi mo ang na sa isip mo. Kung tumama sa'yo ang mga sandaling to, i-like mo ang video. Baka hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. Mag-subscribe ka dahil sa susunod na video, mas lalalim pa ang mga senyales na madalas nating binabaliwala, at panoorin mo ang kasunod dahil minsan isang pakiramdam lang ang pagitan ng tanong at katotohanan. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.